Si Anna Kemp ay pinanganak noong September 27, 1962 sa Dunedin, New Zealand. Siya ay lumipat sa Australia at umaasa na makahanap siya ng magandang trabaho, makatagpo ng lalaking mamahalin at bumuo ng pamilya. Si John Miles Sharp naman ay pinanganak noong February 28, 1967 sa kanyang mga magulang na sina Valerie at Miles. Ang kanyang mga magulang ay nagmamay-ari ng mga pastry shops at namumuhay ng tahimik sa Mornington Island, Australia. Si John ay lumaki sa malaki at masayang pamilya. Bata pa lang si John ay napakamahiyain na niya at laging umaasa sa mga magulang. Napaka-emotional din niya at siya ang tipo ng tao na mahina ang loob pagdating sa stress at problema sa buhay. Pagka-graduate niya ng high school ay nakapagtrabaho si John sa bangko at doon niya nakilala si Anna. Sa mga panahong nagkakilala sila ay 27 pa lamang si John, samantalang si Anna naman ay 31 na. Magkaiba ng ugali ang dalawa. Si John ay gusto laging mapag-isa at wala din siyang mga kaibigan dahil sa napakamahiyain niya simula bata pa. At tanging sa pamilya lamang niya siya nakikipag-usap ng malaya. Si Anna naman ay masayahin, masigla at matulungin sa iba. Yun ang mga katangian na nagustuhan ni John kay Anna at ibinibigay niya ang lahat ng kanyang atensyon sa babae. Sa umpisa hindi siya nagustuhan ni Anna ngunit pinilit ni John na baguhin ang kanyang sarili. Naging palakwento na siya at sinisikap na makipaghalubilo sa ibang tao. Doon na nagsimula ang kanilang relasyon. Noong October 1994 ay nagpakasal silang dalawa. Simple lamang ang kanilang kasal na dinaluhan lamang ng kanilang mga pamilya at malalapit na kaibigan. Ang totoo ay hindi nagustuhan ng pamilya ni Anna si John, ngunit wala na din silang nagawa at sinuportahan na lamang nila ang desisyon ni Anna. Gayunpaman, nung honeymoon nila ay doon napagtanto ni Anna na parang nagkamali siya sa kanyang napiling lalaki. Tumawag pa siya sa kanyang ina para sabihin na nagpadalos-dalos siya sa kanyang desisyon at hindi pa ganon katibay ang kanilang pagmamahalan para magpakasal. Ngunit dahil napaka-religyoso ni Anna ay pinanindigan na lamang niya ang kanyang desisyon at sinikap na makabuo ng maayos na relasyon sa kanyang asawa at para na din makabuo ng pamilya. Sila ay nagsama sa loob ng 7 taon sa iba't ibang lugar sa Mornington at ipinapakita sa kanilang pamilya na sila ay masaya. Ngunit ang katotohanan ay hindi maayos ang kanilang relasyon dahil na din sa mga differences nila sa isa't isa. Katapusan ng 2001 ay nabuntis si Anna. Sobrang masaya si Anna dahil matagal na niyang pangarap ang magkaroon ng anak. Si John naman ay hindi masaya dahil napag-usapan na nila bago pa man sila ikasal na hindi sila mag-aanak. Hindi pinansin ni Anna ang naging reaksyon ni John at ipinagpatuloy ang pagbubuntis. At noong August 2002 ay ipinanganak si baby Gracie Louise. Ngunit si Gracie ay na-diagnose na mayroong hip dysplasia. Ang hip dysplasia ay nangyayari kapag ang hip joint ay hindi nabuo ng maayos at ang sakit ay masyadong mababaw. Ito ay nagdudulot ng femoral head na bahagyang dumulas o ganap na paglabas ng joint. Maayos lamang ito sa pamamagitan ng pagsuot ng espesyal na brace ng matagal na panahon. Ang pagkakaroon ng brace ay napakahirap at hindi komportable, lalo na sa mga sanggol. Kaya nangangailangan si Gracie ng masinsinang pag-aalaga mula sa ina. Sobrang inalagaan ni Anna ang anak dahil umaasa siya na maaayos kaagad ang kondisyon ng anak at para matanggal na din ang brace. Si Gracie ay mahinang kumain, hirap din siyang matulog at nangangailangan ng sapat na atensyon at pag-aalaga. Halos nauubos na ang oras ni Anna sa pag-aalaga sa anak. Hindi naman naging masaya si John na halos nasa kanilang anak na ang buong oras ni Anna, na siyang naging dahilan kung bakit mas lumayo ang loob nila sa isa't isa at mas tumaas lalo ang tensyon sa kanilang relasyon. Ngunit baliwala kay Anna ang nararamdaman ni John dahil mas mahalaga sa kanya ang kanilang anak. Kahit natanggal na ang brace ni Gracie ay lumala ang problema niya sa pagtulog, kaya humingi na siya ng professional help. Matindi ang sinapit na hirap ni Anna dahil sa anak kaya napagdesisyonan ni Anna na huminto na sa pagtatrabaho para mabigay niya ang lahat ng kanyang oras sa kay Gracie. Hindi naging problema ang pera sa mag-asawa dahil nakapagpatayo si John ng kumpanya na siyang nagbigay sa kanila ng magandang income.
Katapusan ng 2003, bumili ng bahay ang mag-asawa sa Prince Street, malapit sa bahay ng mga magulang ni John. Di nagtagal matapos nilang makalipat ay ibinalita na naman ni Anna kay John na siya ay buntis sa pangalawa nilang anak. Masayang-masaya si Anna dahil pinapangarap talaga niya ang magkaroon ng dalawang anak. Ngunit hindi na naman masaya si John. Katunayan ay question pa niya si Anna kung siya ba talagang ama ng kanyang ipinagbubuntis. March 21, 2004, si Anna, John at Gracie ay inimbitahan sa isang family celebration. Kung titignan mo sila ay parang ang saya-saya nilang pamilya at walang may nakahalata sa mga dumalo na may ibang nangyayari sa kanilang pamilya. Pero makalipas ang 2 araw ay bigla na lamang nawala si Anna. Naging kakaibang ugali ni John at ikinikilos. Marahil ang bawat tao ay nagdadalamhati sa sarili nilang paraan. Ngunit hindi man lang niya na-report sa mga pulis o di kaya ay hanapin si Gracie sa mga kaibigan o kamag-anak na parang alam na niya kung nasaan ang asawa. Tumawag pa si John sa ina ni Anna para sabihin na sumama ito sa ibang lalaki. Paliwanag niya na hindi niya alam kung nasaan ito o kung sino ang kasama. Nabanggit din niya na dinala ni Anna ang kanyang cellphone, ngunit naiwan si Gracie sa kanya. Para sa pamilya ni Anna ay parang hindi ka panipaniwala na iiwanan niya si Gracie kay John. Alam nila kung gaano kamahal ni Anna si Gracie at alam nila na kailangan siya ng kanyang anak. Hindi sila naniniwala sa kwento ni John dahil kilala nila si Anna. Noong March 28, tinawagan ulit ni John ang mga magulang ni Anna at sinabing umuwi si Anna sa kanila na nakasakay ng taxi at kinuha si Gracie. Dagdag pa niya na hindi na daw babalik pa si Anna sa kanila at hindi siyang ama ng ipinagbubuntis nito. Dahil sa ibinalitang yun ni John ay nadismaya ang pamilya ni Anna. Nagdadalawang isip pa din ang ina ni Anna kung totoo ba ang mga sinasabi ni John, lalo na 20 weeks na itong buntis. Parang napakalabo na aalis ito sa kanilang bahay ng ganun-ganun na lamang. Sa paglipas ng panahon ay nakatanggap ang pamilya ni Anna ng liham na nagsasabi na siya ay lumipas sa ibang city para mag-umpisa ng panibagong buhay kasama ang bagong lalaki. At humihingi siya na huwag siyang guluhin o kontakin hanggat hindi pa tuluyang maayos ang kanyang buhay. Sa kanyang liham ay sinabi din niya na hindi na siya masaya kay John, pagod na at gusto na niyang magkaroon ng bagong karelasyon. Ngunit ang alam ng pamilya ni Anna ay hindi niya yon magagawa. Sigurado sila na tatawag o makikipag-usap si Anna sa kanila ng personal kung gagawin man niya yon, at hindi maglalaho na lamang na parang bula at bigla na lamang tatakas. Dagdag pa doon ay nagdududa din sila sa pamamaraan ng pagsulat dahil parang napakalayo nito kay Anna, kaya nagdesisyon na ang kanyang pamilya na tumawag sa mga pulis. Bilang protocol ay tinawagan ng mga pulis ng New Zealand si John, ngunit kaparehong kwentong ibinigay niya sa mga pulis kung bakit siya iniwan ni Anna. Kasunod noon ay tumawag ang New Zealand Police sa Mornington Police para makontak din nila si John. Ngunit hindi nakumbinsi ni John ang mga pulis na okay lang at walang problema kay Anna, kaya inirefer na nila ang kaso sa Victoria Missing Persons Unit. Sa loob lamang ng ilang oras ay nagpakalat na ng investigative team. Nagsagawa din ng mga pulis ng masinsinang pag-imbestiga. Una nilang binisita ang bahay nila John at Anna. Nakipagtulungan si John sa investigasyon at makikitang balisa ito. Ikinuwento niya na nung umalis si Anna ay sumakay ito ng asul na sasakyan at lumipat si Anna at Gracie sa Chelsea. Kinuha na ni Anna ang lahat ng kanilang mga gamit at masaya na siyang nabubuhay na wala siya. Matapos ng testimony ni John ay humingi ang mga pulis na suriin ang kanilang bahay. Agad namang sumang-ayon si John nang walang pag-alinlangan. Sa unang palapag ng bahay ay makikitang wala namang kahina-hinala. Ngunit pag-akyat nila sa second floor ay nakaramdam ang mga investigador na parang may kakaiba. Sa kanilang kwarto ay nawawala ang kutsyon at sa children's room naman ay nawawala din ang crib. Paliwanag ni John na ibinenta niya ang kutsyon at dinala naman ni Anna ang crib sa bago nitong bahay. Agad din na chinek ng mga pulis ang cellphone data ni Anna. Ang huling tawag na ginawa niya ay sa isang insurance company at sa di kilalang number. Sa insurance ay gusto niyang idagdag ang isang family member bilang kanyang beneficiary. At sa di kilalang number ay lumabas na ito ay pagmamay-ari ng isang TV repairman. Tinawagan ni Anna ang nasabing lalaki dahil gusto niyang ipaayos ang nasira nilang TV sa kanilang sala na nakatakda sana noong March 24. Hinanap ng mga pulis ang repairman para ma-interview. Kwento ng lalaki na nang dumating siya sa kanilang bahay ay si John ang bumukas ng pinto at kumausap sa kanya.
Sinabi umano sa kanya ni John na hindi na niya kailangan pa ang kanyang serbisyo dahil gumagana na ulit ang kanilang TV. Sa kabila ng pagsisikap ng mga investigador ay wala silang mahanap na ebidensya na mayroon ngang bagong kinakasama na lalaki si Ana. Sinabi ni John na sumakay ng taxi si Ana nung kinuha niya si Gracie sa kanilang bahay. Ngunit walang kumpanya ng taxi ang nagkumpirma na naisakay nila ang mag-ina. Isang makabuluhang lead sa paghahanap kay Ana ay ang bouquet ng bulaklak na ipinadala niya nung birthday ng kanyang ina na may signed card. Ngunit makikita na mga naisulat na wishes ay parang hindi nagmula kay Ana. Kaya nagduda na naman ang pamilya niya. Sa kanyang bank statement ay nakita na ang bouquet ng bulaklak ay katunayan binayaran gamit ang card ni Ana. Wala din makitang ebidensya ng asul na sasakyan na sinasabi ni John na sinakyan ni Ana nung pag-alis niya. Wala din silang makitang bus tickets o di naman kaya plane ticket o kahit hotel booking. Kahit sa mga kaibigan ni Ana ay walang may nagkumpirma na sumama siya sa ibang lalaki. Kaya ano nga ba talagang nangyari kay Ana at Gracie? Noong June 10, 2004 ay in-interview ulit ng mga pulis si John ngunit ganun pa din ang kanyang mga kwento. Kaya matapos noon ay pinakawalan din siya ng mga pulis. Gayunpaman yun ay isang tactical move lamang ng mga investigador dahil inilagay nila si John sa surveillance at umaasa sila na makakakuha sila ng clue na makakatulong o makakapagturo sa kanila para mahanap si Ana. Sa mga oras na yon din ay lumabas pa si John sa TV at nagmamakaawa kay Ana na kontakin siya habang hawak-hawak ang picture ni Gracie at umiiyak. Patuloy siyang sinundan ng mga surveillance team at isang araw ay nahuli nila ito na may ginagawang kahina-hinala. Pagkatapos ng kanyang interview, nagmaneho si John papuntang Chelsea Beach. Maingat siya naglakad at palingon-lingon para masigurado na walang may nakasunod o may nakakakita sa kanya. Tumungo siya sa madamong bahagi sa gilid ng dagat at hinila ang puting plastic bag at dinala yon sa kanyang sasakyan. Kinuha niya ang cellphone sa loob ng plastic bag at may tinawagan siya sa kadumiretso sa malapit na ATM at nag-withdraw ng pera. Kasunod noon ay binalik niya ang lahat sa plastic bag at binalik ulit sa damuhan sa beach. Ang kahina-hinalang ginawa ni John ay nakuhanan ng video ng mga surveillance team. Pagkatapos ay umuwi si John at tinawagan ang Missing Persons Department at sinabi na kakatawag lang sa kanya ni Ana at nag-withdraw pa ito ng pera sa kanilang joint account. Dahil sa mga nakitang ginawa ni John at may na-record na video ang mga surveillance team kaya agad nilang inaresto si John. Sa panahon ng initial interrogation bilang suspect ay paulit-ulit pa din ikinuwento ni John ang mga nauna niyang kwento. Ngunit hindi niya maipaliwanag kung bakit niya itinago sa damuhan ang cellphone at bank card ni Ana. Alam ng mga detectives na kailangan pa nila na ibang pamamaraan para mapaamin si John. Kaya inimbitahan nila ang mga magulang ni John at ipinakita sa kanila ang video ng anak sa Chelsea Beach at ipinadala sila upang makipag-usap sa kanya. Nung una ay ganun pa din ang kwento ni John sa kanila ngunit di nagtagal ay inamin niya na pinatay niya si Ana at ang kanilang 20-month-old na si Gracie ng spear gun. Sa panahon ng kanyang mga press conference ay laging nandun ang kanyang mga magulang. Ngunit laging hindi natatapos ang pag-interview sa kanya dahil laging sumasama ang kanyang pakiramdam at kinakailangan niyang umalis. Kakaiba din ang kanyang mga kilos at laging umiiyak. Ayon sa kanya ay napakasama ng ugali ni Ana at mahirap itong pakisamahan. Kaya niya napagdesisyonan na patayin si Ana para maisalba niya ang kanyang sarili. At dahil si Ana daw ang lumalayo sa kanyang pamilya. Ngunit sa kabila ng kanyang pag-amin ay itinuloy pa din ng mga pulis na maghanap ng ebidensya. Sa panahon ng masusing pagsuri sa kanilang bahay gamit ng detection dogs, may mga natagpuan na marka ng dugo sa kanilang kwarto at sa kwarto ni Gracie. Sa basurahan ay nakakita din sila ng notes kung saan isunulat ni John ang lahat ng kanyang mga sasabihin sa panahon ng interogasyon. May nakita din silang pinunit na litrato na may pangalang Francis na siyang balaksa ng ipangalan ni Ana sa pangalawang anak nila. Sa kasunod na interogasyon ay detalyado ng ikinuwento ni John kung paano niya plinanong pagpatay sa kanyang buntis na asawa at ni Gracie. Gabi ng March 23 ay nag-away silang mag-asawa at kasunod noon ay pumunta na si Ana sa kanilang kwarto para matulog. Samantalang si John naman ay nananatiling nakaupo habang nagsi-self-pity at sinasabi na hindi siya masaya sa kanilang buhay. Doon na niya naisip na kunin ang kanyang spear gun sa kanilang garahe. Kahit ang pagbili niya ng spear gun ay kahina-hinala dahil hindi siya mahilig sa spear fishing o kahit sa anong sports na nangangailangan ng ganong equipment. 2 piraso pa ang kanyang binili at binayaran niya yun ng cash para walang ebidensya na siyang bumili.
Habang natutulog ang kanyang asawa ay pumasok siya sa kanilang kwarto dala ang spear gun. Itinutok ni John ang baril sa kaliwang sentido ni Anna at saka pinutok. Hindi kaagad namatay si Anna kaya kinuha pa niyang isang spear gun at ipinutok ulit. Kasunod noon ay agad niyang tinabunan ng tuwalya ang mukha ni Anna para hindi niya ito makita. Pagkatapos ay bumaba siya at natulog sa couch. Kinabukasan, pagkagising ni John ay ginawa niya ang mga pangkaraniwan niyang ginagawa sa pang-araw-araw. Inihatid niya si Gracie sa daycare at saka bumalik sa kanilang bahay. Yun na din ang araw na pumunta ang TV repairman habang nasa kanilang kwarto pa rin ang katawan ni Anna. Pagkaalis ng repairman ay sinubukan ni John na tanggalin ang spears na nakabaon sa bungo ni Anna ngunit nahirapan siya, kaya pinutol na lamang niya ang nakalabas na parte. Kasunod noon ay nagukay siya ng bababaw na libingan sa likod ng kanilang bahay at inilibing si Anna. Pagkatapos ay sinundo niya si Gracie sa daycare na parang walang may nangyari. Noong March 27, 2004, pinatulog ni John si Gracie. Uminom siya ng ilang bote ng whiskey at coke hanggang sa malasing. Kasunod noon ay pumunta siya sa kanilang garahe at kinuha ulit ang spear gun. Bumalik siya sa kwarto ni Gracie at ginawa ang kaparehong pamamaraan ng papatay sa kanyang asawa. Kalauna na inamin ni John na nung sandali na pinatay niya si Anna ay alam niyang kailangan niya din yon gawin sa kanilang anak. Katunayan nung namatay na si Anna ay dinala pa niya si Gracie para bumili ulit ng panibagong spear gun na siyang gagamitin niya sa anak. Noong napatay na niya si Gracie ay tinambunan din niya ng tuwalya ang mukha ng anak sa katinanggal ang nakabaon na spear. Kasunod noon ay nilagay niya ang katawan ng anak sa isang garbage bag at binalutan niya ng duct tape at itinapon ang anak sa dump site kasama ng kanyang mga laruan at mga ginamit niya sa pagpatay. Kasunod noon ay hinukay niya ang inilibing na asawa at pinagputol-putol sa 3 parte ang katawan gamit ang binili niyang chainsaw. Binalot niya ang mga parte ng katawan ni Anna ng trash bags at pinalibutan din niya ng tape. Pagkatapos noon ay nilagay niya sa trunk ng kanyang sasakyan at itinapon din sa dump site. May sapat ng ebidensya ang mga investigador para arestuhin si John, ngunit umaasa sila na makita nila ang katawan ng mag-ina. Dahil sa maliit na space sa dump site ay kinakailangan pa nilang ilipat ang mga basura mula sa Mornington City Dump sa panibagong dump site. Huling bahagi ng June 2004 ay inumpisa na ang masusing paghahanap sa katawan ng mag-ina. 3 linggo nilang ginawang paghahanap dahil nung mga panahong yon ay maulan sa Australia kaya nahirapan sila at mas lalong natagalan. Ngunit hindi tumigil ang mga kapulisan na maghanap kahit na masama ang panahon. Nakasuot sila ng protective suits, mask, boots at di nila inalintan ang amoy at dumi ng palibot. Matapos ang 19 days na paghahanap, isang pulis ang nakakita ng garbage bag na naglalaman ng parte ng katawan ni Anna. Kasunod noon ay natagpuan din ang litrato ng ina ni Anna at iba pang mga personal na gamit ng babae. Huling parte ng July, ang lahat ng garbage bags na naglalaman ng labi ni Anna at Gracie ay nakita. Sa panahon ng trial ay inamin ni John ang planong pagpatay sa mag-ina. Paliwanag ni John na inubos ni Anna ang kanyang pasensya, kaya siya bumili ng spear gun at nagsanay ng ilang araw kung paano gamitin bago ginawa ang krimen. Pagkatapos niyang maitapon ang kanyang mag-ina ay nilinis niya ng mabuti ang crime scene. Itinapon niyang dugo ang kutsyon at nagsulat ng liham at nagkunwaring siya si Anna. August 5, 2005 ay sinentensyahan si John ng 2 magkasunod na life sentences sa pagpatay sa kanyang buntis na asawa at ni Gracie. At bibigyan lamang siya ng parole pagkatapos ng 33 years. Kasalukuyang nasa solitary confinement si John dahil sa mga pagbabanta at pagtatangkang pagpatay ng mga kapwa bilanggo. Ang kasong ito ay ang pinakamalalang kaso ng familicide sa Victoria. Si Anna at Gracie at Francis ay inilibing sa hometown nila Anna. Shout out kay Jen Pao ng Rome, Italy. Maraming salamat! Huwag makatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!